Jaiga Mendez, isang buwan ng sekretary ni Mayor Renato Lacson. Nakapagtapos siya dahil sa kanyang pagsisikap. Wala siyang ibang inasahan bukod sa kanyang sarili. Wala naman kasi siyang aasahan sa pamilya niya dahil iba ang trato ng mga ito sa kanya. Bata pa lamang siya, pumanaw na ang kanyang ina habang ang ama naman niya muling nag-asawa. 2 taon pa lamang ang nakalilipas nang mawala ang kanyang ina. May 2 anak ang naging madrasta niya, ngunit malayo sa pagiging Cinderella ang buhay niya dahil hindi siya pumapayag na apihin ang mga ito. Kahit paayaw sa kanya ng mga ito, wala siyang pakialam. Nagtsatsaga lang naman siya dahil sa kanyang ama, ngunit nang mabaon sila sa utang dahil sa pagkakasakit nito, hindi na alam ni Jaiga ang gagawin niya. Kaya naman bilang pangbayad sa mga utang nila, pumayag siyang maging parausan ni Renato. At ito ang sekreto nila ni Mayor Renato na hindi dapat lumabas sa media dahil malaking butas ito sa baguhang mayor. Nandito na pala ang prinsesa, nanunuyang sabi ni Lily habang nakatingin sa kanya. Kakauwi niya lang galing sa trabaho. May pasalubong siya sa kanyang ama, kaya ito sana ang hahagilapin niya. Naku, may pasalubong yata si Jaiga sa atin, Lily. Natatawang sabi naman ni Mina bago tumingin sa madrasta niyang kasama ng mga ito na naglilinis ng kuko. Oo, nakauwi na ako. May problema kayo? At hindi ito sa inyo, boba. Nakangising sagot ni Jaiga. Para to kay Papa. Ang swerte nyo naman para bilhan ko pa kayo ng merienda. Ako na nga nagpapalamon sa inyo. Balik na pangiinsulto ni Jaiga. Sus, nagdrama na naman ang reyna-reynahan. Natatawang sabi ng madrasta niya bago itinigil ang ginagawa nito. Di lamunin nyo ng ama mong wala rin namang silbi. Ando nakaratay sa higaan. Daming arti ng ama mo. Walang yaka talaga. Madiing wika ni Jaiga. Mga palamunin na nga kayo, ayaw pa ninyong lubayan ng ama ko. Kung pumapayag lang si Papa na palayasin ko kayo, matagal ko nang winalis sa mga surot na gaya ninyo dito sa pamamahay namin. Jaiga anak. Nangihina ang ama ni Jaiga, nakasilip sa pinto. Eto kasi Papa si Jaiga, napaka-sensitive, para binibiro lang. Sabat ni Lily. Yes Papa, inaaway pa kami. Segunda naman ni Mina. Pagsabihan mo nga yung anak mo na yan. Hindi rin talaga nagpahuli ang madrasta niyang leader sa katamaran. Pa, pasok na po kayo sa kwarto. May pasalubong po ako sa inyo. Napairap na lamang si Jaiga at akmang papasok na sana ng kwarto nang mapansin niya ang suot ni Lily. Hindi siya maaaring magkamali. Alam niyang kwintas na yun. Binigay yun sa kanya ng kanyang ina. Agad niya itong hinablot kay Lily. Wag na wag mong pakikialaman na ng gamit ko. Madiin niyang banta. Batugan ka na nga, magnanakaw ka pa. Sinampal ito ni Jaiga. Gusto kong malaman ninyo na hindi niyo ako pwedeng apihin dahil sampid lang kayo dito. Inirapan ni Jaiga ang mga ito bago siya pumasok sa silid kung saan naroon ang kanyang ama. Pinilit na humiti ni Jaiga at deadmahin ang nangyari sa kanila ng madrasta niya at 2 evil stepsis. Nakipag-away ka na naman ba sa kanila? Pabayaan mo na lang ang mama mo. Alam mo naman laging mainit yung ulo niya. At saka si Lily at Mina, mas matanda ka sa kanila. Napaiwas ng tingin si Jaiga. Bakit palagi bang mabait turing mo sa kanila pa? Wala naman silang pagmamahal sa'yo. Mas minahal mo ba talaga si tita kaysa kay mama? Alam mong mahal na mahal ko yung mama mo. Walang makakapantay o makakapalit sa kanila. Iniisip ko lang naman na baka pwede pa tayo magkaroon ng buong pamilya. Makakasundo mo rin sila anak. Hindi mangyayari yun Papa. Ito po pala yung merienda mo. Sa day off ko po, ipapacheck up kita Papa. Masama man ng loob ni Jaiga, hindi naman niya matiis ang kanyang ama. Nawala na si mama, sana huwag ka namang mawala sa akin Papa. Garaligal ang boses ni Jaiga. Nahihiya na ako sa'yo sa totoo lang. Pa, kung ikaw lang walang problema sa akin. Alam mong mahal na mahal kita. Lumabas na si Jaiga. Kung kanina'y inabutan niyang naglilinis sila Lily at Mina ng kuko, ngayon nag-uusap-usap naman ang mga ito. Sa susunod na galawin mo yung gamit ko, ipapalunok ko sa iyo ang bagay na kinuha mo. Banta niya kay Lily bago pumasok sa kanyang silid. Normal na ang ganitong sitwasyon kay Jaiga. Sanay na siya na palagi niyang nakakabangay ng mga ito at hindi siya susuko dahil lang sa hindi maganda ang trato ng mga ito. Kung anong ipinapakita nila, ganoon din ang ipapakita niya. Hindi pa pwedeng mag-day off si Jaiga. Makakapag-day off lang siya sa Friday kapag tapos na ang meeting ng boss niyang si Mayor Renato. Napabuntong hininga siya bago dinampot ang kanyang bag.
Pinuntahan lamang niya ang ama sa silid upang magpaalam bago tuluyang lumabas na sa bahay. Inirapan niya rin ang 3 batugan nang makita niya itong puwerte yung upo sa couch habang nagsiselfone. Pumara ng pedicab si Jaiga. Hindi naman kasi kalayuan ng trabaho niya sa bahay nila. Mabilis siyang nakarating bago dire-diretsong pumasok. "Good morning po, Mayor." Magalang niyang bati bago naupo sa kanyang pwesto na nasa loob ng opisina ni Mayor Renato. Napatitig sa kanya si Renato bago siya pinaningkitan ng mata. "You look good every day. Are you in love?" Napakunot ang noo ni Jaiga. "Mayor?" "You heard me." Nakapamulsa itong lumapit sa kanya. Mayor, mas maganda na po yung maayos ako kasi humaharap po tayo sa mga hindi na natapos ang sinasabi niya. Sa tingin ko kasi may pinapagandahan ka. Taga dito ba? Workers ba dito?" "Wala po, Mayor." Sagot ni Jaiga habang diretso ang tingin kay Renato. Inamoy ni Renato ang kanyang leeg bago ito napabuntong hininga at pinakawalan siya. Halos tumalo naman ang puso ni Jaiga sa kaba. Ang weird ng pinapakita ni Renato sa kanya. Napasulyap siya sa CCTV na nakakabit sa office. "Don't worry, hindi yan gumagana." Nakangising wika pa ni Renato bago bumalik sa swivel chair nito. "Ititimpla ko lang po kayo ng kape," utal na sabi ni Jaiga bago mabilis na lumabas. Napahilot siya sa kanyang dibdib nang nakahinga na siya ng maluwag. Anong problema niya? Nagtatakang tanong ni Jaiga sa kanyang sarili. Napailing na lamang siya bago ipinagtimpla ng kape si Renato. Pagpasok niya muli sa office, busy na ito kaya naman madahan niyang inilapag ang kape sa table. "Coffee, Mayor." Tumango ito bago napasulyap sa kanya. "Umaasa kung hindi mo ikakalat ang naging behavior ko." "Yes, Mayor. Wala pong makakaalam." Sagot na lamang ni Jaiga kahit pa naiinis siya. "Siguro naman marunong kang makagets." Napataas ang kilay ni Jaiga. "Hindi ko po gets. Pakipaliwanag po." Matapang niyang sagot. "I want you. Hassle lately at wala na akong oras magbar dahil sa pag-iingat na baka mabutasan ako. Hindi na rin ako maaari pang makipagrelasyon public dahil sa mainit na mata ng mga tao. Kilala din ang pamilya namin na talagang taon-taon may pwesto sa politika. Gusto mo ko maging parausan? Tama ba ako, Mayor?" Ingat na ingat si Jaiga na mapagtaasan ito ng boses. "Exactly. Sorry, Mayor, but my answer is no. Hindi po ako nag-aral para lang maging parausan ng kahit na sinong tao." "Triple ang magiging sahod mo." Nahirapan siyang sumagot agad. Napasulyap siya kay Renato bago sumagot. "Sekretarya po ninyo ko, Mayor Renato." Madiing wika ni Jaiga. "Okay, your choice. Go back to your work." Utos nito bago napairap sa kanya. Napailing na lamang si Jaiga bago sinubukang mag-focus pero panaka-naka napapasulyap siya kay Renato. Sa tingin niya, nahihibang na to. Lunchtime na pero hindi pa rin umaawat si Renato sa ginagawa nito. Napapabuntong hininga na lamang tuloy si Jaiga dahil kanina pa siya nagugutom. Hindi naman kasi siya nag-almusal bago umalis. "Kailangan mo ba talagang hintayin ako bago magsabing pwede ka nang kumain? You have your time. Pwede kang kumain kahit anong oras na gusto mo." Basag ni Renato sa katahimikang ilang oras nang namamayani sa kanila. "Hinihintay po kita kasi, Mayor. Baka po may ipapautos ka po. Anything you need, Mayor? Gusto mo bang ipag-reserve kita sa restaurant or deliver na lang po ulit?" "Deliver na lang. And you?" Balik na tanong nito. "Sa karinderya na lang po ako, Mayor. Sa labas po may nagtitinda." Sagot ni Jaiga bago tumayo. "Same meal po ba, Mayor? Dito ka na lang kumain. Sabayan mo ko. And also sa karinderya ka bumili. Same sa meal mo. Gusto ko matikman ang hinahain nilang lutong ulam." Kahit na bahagyang nagulat, napatango na lamang si Jaiga. 1 buwan na siya kay Renato pero ngayon lamang ito nagpabili ng pagkain sa hindi mamahaling restaurant. Palagi kasi itong nagpapa-order sa restaurant at ayaw na ayaw nito ang cheap na mga pagkain. Kaya ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang ginusto nitong pagkain karinderya ang bilhin niya. Napailing na lamang si Jaiga. Siguro'y paiba-iba lang talaga ng trip si Renato. Sasakyan na lamang niya ang trip nito kaysa mawalan siya ng trabaho. Ang trabahong ito ang pinagkukuhanan niya upang may ipang suporta sa kanyang ama at sa makakapal niyang stepsis kasama na ang madrasta niyang leader na mga ito. "Isang order nga po nitong regadillo at saka itong sinigang."
Ikaw pala, Jaiga, gusto mo ba ng sabaw? Naglaga kami ng baka, free na ito. Sabi ni Manang Cecil na siyang may-ari ng karinderya. Sige po, salamat Manang. Pakilagay nga po sa styrofoam ang pagkain kasi po si Mayor po yung kakain. Huwag na lamang po kayong maingay sa iba. Ayaw po kasi niyang ipinapaalam. Bulong niya kay Manang Cecil. Naku, si Mayor Renato ba kamo? Sige, at free na itong sabaw at dagdagan ko na rin. Sana lang ay masarapan siya. Sabihin mo sa akin kapag nasarapan si Mayor ha. Napangiti si Jaiga bago tumango. Matapos bumili, bumalik na rin siya sa office. Inabutan niya si Renato na naghihintay na rin sa kanya. Kain na po, Mayor. At ikaw? Nakataas ang kilay nito. Kakain na din po. Wala na siyang nagawa kundi umupo at makisalo. Masarap po ba? Pinatatanong kasi ni Manang Cecil kung nasarapan ka. Well, masarap nga. Nakangiti nitong sagot. Maaga ka bang uuwi, Jaiga? Humihingi ka pala ng day off? Yes, Mayor. Si Papa kasi ipapacheck up ko. Pwede bang wag muna? Sunod-sunod kasi ang meetings natin. Napaisip si Jaiga. Paano naman ang ama niya? Hindi naman niya maaasahan ng mga taong nasa bahay nila. Tumango na lamang tuloy siya. Bukas may importanteng meeting tayo. Don't be late. Bilin ni Renato na tinanguan niya. Matapos ang oras ng trabaho, umuwi na si Jaiga. Pagdating niya sa bahay nila, dinatnan niyang walang malay ang ama niya sa silid nito habang ang mag-inang impokrita ay puwerte ang kantahan sa sala. Pa! Papa! Naluluhang sigaw ni Jaiga. Mga walang ya kayo! Nilabas ni Jaiga ang tatlo at pinukpok ang speaker at mic na ginagamit nito. Mga wala ba kayong pakiramdam? Walang malay si Papa. Ikaw na asawa ka. Wala kang pagmamalasakit sa Papa ko. Nagkakasiyahan pa kayo, may sakit na nga siya. Magsilayas kayo dito, mga buwisit kayo. Nanginginig sa galit si Jaiga. Hinablot niya ang buhok ni Lily at Mina bago ito inilabas sa kanilang pamamahay. Lumayas kayo. Bumaling siya sa kanyang madrasta. Lumayas ka din. Layas! Sinara niya ang pinto tsaka tumawag ng ambulansya. Naisugod naman agad sa hospital ang ama ni Jaiga. Labis ang pangamba niya habang binabantayan ng kanyang ama. Wala pa rin kasi itong malay. Madaling araw na't wala pa rin siyang tulog. Bukas, may mahalagang meeting si Mayor Renato, ngunit hindi niya alam kung kakayanin ba niyang pumasok. Wala rin namang magbabantay sa ama niya. No choice talaga si Jaiga kundi umabsent na lamang. Napatayo si Jaiga nang makita niya ang mga nurse kasama ang doktor. Mukhang magra-rounds ang mga ito. Tinignan muna ni Jaiga ang name tag ng doktor bago ito kinausap. Dr. Leo, kamusta po ba yung papa ko? Miss, maghintay ka. Si doktor ang mag-check. Huwag mo siyang pangunahin. Walang special treatment dito kaya matutong maghintay. Pambabara sa kanya ng isang nurse kaya napatikom ang bibig niya. It's okay, nurse. Nilapitan ni Dr. Leo ang kanyang ama. Dito tayo mag-start. Napangiti si Jaiga. Salamat, Doc Leo. Ngumiti lamang ito bago tinignan ang records ng kanyang ama. Maayos naman na siya. Kinaumagahan magigising na siya. May nakita kaming symptoms sa papa mo at kailangan niyang maoperahan. Hindi rin biro ang magiging operasyon dahil nga sa may edad na siya. Ano pong sakit ni Papa? Lumuluhang tanong ni Jaiga. Sa puso. Diyos ko, matanda na si Papa para maopera pa't makaranas ng mga ganitong sakit. Inabutan siya ni Leo ng panyo. Wipe your tears. You need to be strong. Salamat po. Tumango na lamang ito sa kanya bago pumunta sa ibang pasyente. Napakabait ng doktor na yun, kaya naman napangiti siya bago naupo ulit at pinagmasdan ng kanyang ama. Kung maoperahan ng papa niya, natitiyak niyang malaking pera ang kailangan niya dahil bukod sa operasyon, may mga gamot itong maintenance. Saan naman siya kukuha ng malaking halaga para sa pangtustos sa kanyang ama? Hindi na nga niya alam kung may babalikan pa siyang trabaho dahil sa binabalak niyang pag-absent sa araw pa na may mahalagang meeting si Mayor Renato. Sumikat ng araw, wala talagang tulog si Jaiga. Kahit na idlip, hindi niya nagawa. Pinabalak sana niyang lumabas upang bumili ng pandesal pero nakita niyang nagmulat ng mata ang kanyang ama kaya naman agad niya itong initian. Papa? Papa? Akala ko mawawala ka na sa akin. Lumuluha si Jaiga. Kamusta po yung pakiramdam mo? Pa, hindi ko kayang mawala ka sa akin. Jaiga anak, tahan na. Laki-laki mo na para kang batang umiiyak dyan. Kagabi ka pa ba umiiyak? Tahan na, iha. Hindi mawawala si Papa. Nagugutom po ba kayo?
Bibili po ako ng almusal. Kahit na ano papa, bibilhin ko po, sabihin mo lang. Nasaan pala ang mama mo? Ang mga kapatid mo? Pa, bakit ba hinahanap mo pa yung mga yun? Wala naman silang pakialam sa'yo. Nakahandusay ka na sa silid mo pero nagkakantahan lang sila. Pinalayas ko na po sila. Bakit mo naman sila pinaalis? Anak, hindi tayo masamang tao. Ano po bang gagawin pa nila sa bahay? Kung may pag-aalala sila, sana sinundan ka nila dito. Anak, maghunos dili ka ng desisyon mo. Hindi ka malang naawa sa mga kapatid mo. Hindi ko po sila kapatid. Napabuntong hininga si Jaiga. Bibili lang po ako ng almusal. Paalam niya bago lumabas muna. Masamang masama ang loob ni Jaiga. Ngunit ayaw naman niyang awayin ng ama niya dahil sa kondisyon nito ngayon. Naupo muna si Jaiga bago inubos muli ang kanyang luha. Ma, tigas po ng ulo ni Papa. Kung nandito ka lang, paniguradong mapapagalitan mo siya palagi. Sumbong ni Jaiga habang nakatingin sa kalangitan. Coffee? Napasulyap siya sa lalaki na galok sa kanya, si Dr. Leo. Ngumiti siya bago kinuha yung kape na inaabot nito. Naupo ito sa tabi niya. Nakausap mo na siya? Oo, pero napakatigas ng ulo ni Papa. Unawain mo na lang muna. Lagi naman, Doc Leo. Natawa si Leo kaya napakunot ang kanyang noo. Leo na lang, sa tingin ko kasi close na tayo. Close? Kakikilala ko lang sa'yo kanina. Ganito talaga ako, feeling close talaga. Natatawang sagot nito bago napabuntong hininga. Nakakapagod duty ko. Off mo na ba? Pahinga ka na. Drive safely. Parang ayoko pa. Kwentuhan mo na tayo. Tagal ko na rin walang nakausap ng ganito Yung casual lang ba? Hindi kasi ako friendly. Natawa si Jaiga. Hindi ka pa friendly sa lagay na yan? Hindi ba halata? Natatawang tanong ni Leo sa kanya bago napakamot sa batok. Wala kang tulog, para ka ring nag-duty. Maaari kang magpahinga sa office ko, mahigaan ako dun. Hindi na Leo, salamat na lang sa kabutihan mo. Ayos na ako, mas gusto kong binabantayan si Papa. Tumango si Leo bago tumayo. Paano ba yan? Una na muna ako para makapagpahinga na. Mamaya babalik ako. Nirequest kong ako yung doktor ng Papa mo kaya wag ka na mag-alala. Salamat ulit. Sinundan niya ng tingin si Leo. Tinapon naman niya ang cup na hawak niya bago akmang tutungo na sa tindahan nang makita niya si Mayor Renato na patungo sa kanya. Porma pa lang ay kilalang kilala niya na ito kahit pa nakadisguise ito. Mabuti naman at hindi na ako mahirapan na hanapin ka pa dito. Mayor? Bakit po? Naghintay ako. Seryosong wika ni Renato. Pinuntahan kita sa bahay niyo after kong i-cancel ang meeting. Nalaman ko sa kapitbahay ninyo na nasa hospital ang papa mo. Pasensya na po talaga. Maayos na ba siya? Kailangan niyang maoperahan para hindi na maulit ang nangyari. Napasinghot si Jaiga. Tanggal na ba ako sa trabaho? Why would I do that? Hindi naman makitid yung utak ko para alisin ka basta. Pumasok na sa isip ko na may emergency ka. Magsasalita pa sana ulit si Jaiga pero natigilan siya nang makita niya ang madrasta niya at ang dalawa niyang evil stepsis. Nasaan ang papa mo? Tumaas ang kilay ni Jaiga. Bakit? Mataray niyang tanong. Anong bakit? Asawa pa rin niya ako. Ayaw gumawa ni Jaiga ng eksena kaya naman napairap na lamang siya bago sumagot. Sa room 402, bantayan mo. Kapag pinabayaan mo ulit si Papa, ikaw ang susunod na mako-confine. Bulong niya rito. BF mo yan, Jaiga? Sus, nagawa mo pang makipagkita sa boyfriend mo? Si Mina na mapang-insultong nakangisi. Pinupuna mo ko? Bakit hindi sarili mo yung punahin mo? Kahit hindi mo BF, pinapapapak mo yung pechay mo. Marinig man ni Renato ang sinasabi niya, wala siyang pakialam. Pumasok na ang mga ito sa ospital. Bakit parang hindi mo kasundo ang pamilya mo? Tanong ni Renato. Ganun lang talaga kaming mag-usap. Palusot na lamang ni Jaiga. Pwede ba tayong mag-usap in private? Tanong niya kay Renato na pinayagan naman ito. Sa kotse ko na lang, sa may parking lot. Wika nito kaya napatango siya. Kakapala na ni Jaiga ang mukha niya. Kakainin niya na ang mga sinabi niya kay Renato. Hindi niya matitiis ang kanyang ama. Anong sasabihin mo? Bakit kailangan pang sa walang tao tayo mag-usap? Pumapayag na ako sa alok mo. Napataas ang kilay nito sa kanyang sinabi. So, you mean? Oo, payag na ako maging parausan mo o kahit ano pa man yan. Bigyan mo lang ako ng halaga na sasabihin ko at malaya kang gawin ang lahat sa akin. Are you sure? Paninigurado sa kanya ni Renato.
Sure na ako, sa'yo na ang katawan ko. Well yes, pwede kong ibigay ang pera kahit ngayon. Nakahinga ng maluwag si Jaiga bago tumango kay Renato. Matapos ang usapan nila, bumalik na siya sa room kung nasa ng ama niya. Nakita niyang kinakausap ito ng mag-iina at mukhang inuuto na naman ito. Nandiyan na pala si Jaiga. Ang madrasta niya ang nagsalita. Nakausap ko na ang papa mo. Wala naman kaming sama ng loob tungkol sa ginawa mo. Talaga ba? Kayo pa nagsasabi niyan? Kapal talaga. Pagak na tumawa si Jaiga. Kung ako lang talaga palalayasin ko kayo eh. Pero si papa lang itong inuuto nyo. Napakasama naman ng ugali mo. Sumagot na si Lily. Huwag mo kong gawing salamin, Lily. Sagot niya bago sumulyap sa kanyang ama. Kung si papa na uuto nyo, pues ako hindi. Papa, mauna na po ko. May mga asikasuhin pa ako. Paalam ni Jaiga bago tinalikuran ng mga ito. Umuwi na muna si Jaiga. Pinuntahan rin niya si Renato kinagabihan upang makuha yung perang ipinangako nito. Ngunit bago yun, kailangan niyang gawin ang napag-usapan, ang pagsusuko niya sa kanyang sarili. Inayos muna ni Jaiga ang kanyang sarili bago nag-doorbell. Sa bahay ni Renato siya pumunta at talaga namang naging maingat siya. Pinagbuksan siya nito ng may ngiti sa labi. Sabi ko naman, tsaka na lang natin gawin kapag nakarecover na yung papa mo. Hindi na, parehas lang din naman yun. Isusuko ko lang din yung sarili ko, so bakit ipagpapaliban pa? Ikaw bahala. Tinalikuran na siya nito. Magsi-CR lang ako, maupo ka na muna. Tumango siya bago naupo. Habang hinihintay si Renato, napabulong siya sa kanyang sarili. Ma, sorry po, alam kong mali yung ginagawa ko. Para po ito kay Papa kaya sana maintindihan mo ko. Nilakasan ni Jaiga ang loob niya. Paglabas muli ni Renato ay napatayo siya. Nasaan yung kama mo? Napaawang ang labi ni Renato sa tanong niya. Sundan mo ko. Tanging sagot nito bago nauna sa kanya. Pagdating nila sa silid, balak na sana niyang maghubad nang pigilan siya ni Renato. Ako nagagawa niyan, mahiga ka na. Sige, pwede kang umatras, Jaiga. Bulong ni Renato nang tumabi ito sa kanya. Sige na, wag mo na lang patagalin. Naramdaman ni Jaiga na dumampi ang labi ni Renato sa kanyang leeg. Napapikit siya ng madiin dahil sa kaba, ngunit agad siyang nagmulat nang maramdaman niya na inaalis nito ang sagabal sa kanya. May kung anong kuryente ang dumaloy sa kanya at kusa na lamang siyang sumabay sa galaw ni Renato. Napasinghap pa siya dahil nakaramdam siya ng sakit at kitang-kita niya ang gulat sa mata ni Renato. You didn't tell me that you're still a virgin. Gulat na sambit ni Renato. Nabukasan, maagang gumising si Jaiga kahit pa hindi siya makalakad ng maayos dahil sa masakit niyang pagkababae. Nagbihis na siya at naupo sa gilid ng kama. Hindi pa talaga niya kayang tumayo. Sa laki ba naman ng alaga ni Renato? Gising ka na pala. Napaupo si Renato sa kama. Aalis ka na ba? Mag-almusal ka na muna. Umalis na sa kama si Renato. Ihatid na kita sa hospital. Kaya ko naman. Mag-almusal ka muna, Jaiga. Pamimilit sa kanya ni Renato. Napabuntong hininga na lamang siya at tumango. Nagpahinga muna siya ng ilang minuto dahil nagbawi din naman siya ng tulog. Nagising lang ulit siya nang magtawag na si Renato. Napangiwi si Jaiga nang maramdaman niya ang kirot. Ngunit pinilit niyang lumakad ng maayos upang hindi mahalata ni Renato. Baka isipin nitong nag-iinarte pa siya. Kain na. Alok nito kaya agad siyang naupo. Secret na natin to, Jaiga. Napasulyap siya kay Renato. Alam ko na kailangang isekreto to. Makakaasa ka na walang makakalabas tungkol dito. Alam mo naman bago pa lang ako sa pagiging mayor, madaming naghihintay na mabutasan ako. Tumango na lamang si Jaiga. Pero hindi mo sinabi na berhen ka pa pala. Nasamid si Jaiga sa sinabi ni Renato. Pati ba naman yun ibabanggitin? Tapos na nilang gawin, hindi na maibabalik ang nangyari. Hanggat maaari, nais niyang kalimutan yun. Tapos na yun. Tipid niyang sagot. Aalis ka na ba agad? Maaari ka munang magpahinga. Hindi na, salamat na lang. Kailangan kong bumalik sa hospital upang asikasuhin ang operasyon ni Papa. Ilang araw ako nga absent. Ako nang bahala. Basta tuwing gabi, tutuloy ka muna dito sa bahay. Yan ang usapan. Hindi ako nakakalimot. Napairap si Jaiga ng palihim. Mauna na ako, may kailangan pa akong asikasuhin. Paalam niya bago tumayo na. Hindi na siya nagpahatid. Pagdating niya sa ospital, nadatnan niya ang kanyang ama na kausap si Leo. Ang doktor na nakilala niya
at naging mabait sa kanila. Nandiyan na pala si Jaiga. Nakangiti si Leo. Anak, saan ka ba galing? Kagabi bumalik si Leo dito at hinahanap ka. Pasensya na, may report lang po ako. Palusot niya bago hinagilap ang madrasta at evil stepsis. Nasaan sila papa? Bakit wala kang bantay? Bumili lamang ang mama mo. Napapalatak si Jaiga. Hindi ka dapat iniiwan. Pasensya na Leo, mukhang hindi ka makaalis dahil walang kasama si papa. Salamat ulit. Wala yon, maliit na bagay. Kumindat pa ito. Lunch tayo mamaya, treat ko. Bulong pa nito na tinanguan lamang ni Jaiga. Nagpaalam muna si Jaiga upang magbayad ng bills nila. Pati ang magagastos sa operasyon ng ama niya, binayaran na rin niya. Matapos magbayad ay bumalik na siya sa room at doon na nga niya inabutan ng kanyang madrasta. Oh, bakit ikaw lang? Hindi pwedeng maraming bantay. So nasa bahay na naman pala yung mga anak mong batugan? Pakisabi maglinis naman. Huwag mong utusan mga anak ko. Madiing sagot nito ngunit mahina lamang. Siguraduhin mo lang naalagaan mo yung papa ko pagkatapos ng operasyon. Dahil kung hindi ako magdadalawang isip na palayasin kayo kahit mag-away pa kaming magtatay. Banta ni Jaiga. Yabang mo. Oo, mayabang na kung mayabang. Ano bang pinagmamalaki mo? Baka nga nagpokpok ka lang para may maging pera ka. Ngumiti lang siya sa kanyang madrasta bago ito inirapan. Pagod na siyang makipagbangayan dito, kaya naman deadman na muna ito sa kanya. Natuloy ang lunch nila ni Leo. Mukhang napapansin nito na hindi maayos ang paglalakad niya, kaya naman pinipilit niyang hindi magpahalata. Is there any problem? May masakit ba sa'yo? Na-injured ka ba? Tell me, doktor ako, pwede kitang matulungan. Mukhang hindi na ito nakatiis. Napangiti si Jaiga bago inayos ang sarili. Walang masakit sa akin, pagod lang to, may mga inaasikaso pa kasi ako. Palusot niya na lamang. Magpahinga ka na, ako nang umaasikaso sa operasyon ni papa mo at kung may kulang pa sa pang pa-opera pwede akong tumulong. Charge na lang sa akin since you're a friend. Napawang ang labi ni Jaiga. Alam niyang mabait si Leo pero para gumawa ng napakalaking pabor, hindi niya yun matatanggap. Hindi na Leo. Ikaw talaga masyado mo kaming ini-spoiled kahit kakikilala lang natin. Salamat sa mga efforts mo, napakalaking tulong. Hiling ko na lang sana maging okay si Papa after operation. Inabot ni Leo ang kamay niya. Shh, magiging maayos ang lahat. Sisikapin kong magiging success ang operation. Always pray to God na sana malampasan niya ito. Tumango si Jaiga. Kumain ka na, lalamig na itong food. Next time, treat ko naman kahit dito man lang, makapagpasalamat ako sa'yo. Masaya ako makatulong, Jaiga. Ewan ko ba, hinihiling ko na sana noon pa tayo nagkakilala. Pasaring pa nito. Loko ka talaga, siguro marami kang tagahanga sa hospital. Well, hindi na ako magtataka kasi naman yung mga nurse na nakakasama mo nung nag-rounds kayo kay Papa, ang sasama ng tingin sa akin. Nagsiselos na Leo, ikaw kasi masyado kang pogi. Inaaway ka ba? Sabihin mo kapag inaaway ka at saka wag mo nga akong puriin, lumalaki yung ulo ko. Nahihiyang nag-iwas pa ito ng tingin kaya naman natawa siya. Pasaway? Bulong niya bago napailing. After lunch, nag-decide na si Jaiga na balikan ng papa niya. Bumili rin siya ng pagkain para sa madrasta niya na nagbabantay sa kanyang ama. Nadatnan niyang busy sa kakatipa ang kanyang madrasta habang ang ama niya ay natutulog. Kamusta si Papa? Napasulyap naman ito sa kanya. Maayos naman na. Hinihintay na lang kung kailan ang schedule niya. Inoobserbahan pa yung katawan niya kung kakayanin ba. Paliwanag nito bago na pairap. May pera ka ba? Tanong pa nito. Para saan? Basta may pera ka ba? Hihiram sana ako. Maraming gastusin dito sa hospital. Bilis pa sa bahay at konsumo pa nating lahat. Sa tingin mo may pera akong pangbigay sa'yo para lamang sa mga luho mo? Diretsahan niyang tanong. Naturingan kang kay Mayor nagtatrabaho, hindi mo nilakad yung papa mo. Wala kang alam. Napairap siya. Wala kang mahihitang pera sa akin. Si Papa ang priority ko dito. Sabihin mo kasi sa mga anak mo magtrabaho naman. Daming papasukan na trabaho. Inuutusan mo pa yung mga anak ko may trabaho ka naman. Bakit pa nila kailangan magtrabaho? Napakakitid talaga ng utak. Pagak na natawa si Jaiga. Tita, madiin ang pagkakabanggit niya. Nagtatrabaho ko para kay Papa at hindi para sa inyo. Mukhang wala ka naman ng pagmamahal sa Papa ko. Sana iniwan mo na lang. Natatakot ka na mas pinipili niya kami kaysa sa'yo? Kasi nga Jaiga, kami na yung pamilya ng ama mo, kaya pasensya ka na.
Kasi nakadikit na kami sa buhay mo. Mapang-asar pa nitong sagot. Kapag namulat si Papa, kawawa kayong mag-iina. Imbis na magtulungan tayo, pinapahirapan pa ninyo ko. Deserve mo yan kasi piling bida ka, intermitida. Kaya ka lang naman nagtunog maayos kasi nakadikit yung pangalan mo kay Mayor Renato. Kaya ako may maayos na trabaho dahil nagpakahirap ako magtapos ng pag-aaral. Dapat sinasabi mo yun sa mga anak mong mga batugan. Tinalikuran niya na ang kanyang madrasta. Tama yan, bantayan mo si Papa para naman kahit paano meron kang pakinabang. Ingat ka, baka maamoy namin o maalingaso mong sikreto mapahiya ka. Hindi ako pinanganak kahapon lang, Jaiga. Alam kong may ginawa kang kahibangan kaya ka may perang pangbayad sa opera. Malay ko ba kung nilandi mo si Dr. Leo? Natawa si Jaiga. Galingan mo naman pagiging tsismosa mo para hindi ka naman napapahiya. Natatawa niyang sambit bago tuluyang lumabas sa room. Muntik na sana itong tumama kaya lang may pagkatanga pa rin talaga. Ngunit sa banta nito, parang may binabalak itong pagmamanman sa kanya. Kailangan na lamang niya mag-ingat dahil wala pa namang schedule ang ama niya at mukhang mag-iisang linggo pa ito sa hospital. Nagdesisyon na siyang pumasok bukas. Madami na siyang tambak na trabaho para naman ito sa ama niya kaya mas magsisipag siya. Oras talaga na gumaling ang ama niya. Makikiusap siya sa kaibigan niyang si Marga na patignan-tignan ng ama niya kahit na magbigay na lamang siya dito. Kapit bahay lang naman nila si Marga. Wala rin naman itong trabaho sa ngayon dahil nag-asawa na ito at buntis na. Umuwi na muna si Jaiga. Kakamustahin niya ang bahay nila kung hindi pa ba ito mukhang basurahan dahil mga langaw ang nakatira dito ngayon. Ngunit bago siya dumiretso sa kanila, dumaan muna siya kay Marga. Nadat na naman niya itong naglilinis. Jaiga, kamusta si Tito? Pasensya ka na, wala ako dito nung nangyari yun. Alam mo kung nandito rin ako? Naku, baka sinipa ko yung madrasta mo at yung dalawa mong evil stepsis. Kahit sinong tao naman talaga mapupuno sa ginagawa nila. Kumalma ka nga, buntis ka pa man din. Baka mapaglihian mo pa. Alam mo Marga, naiintindihan kong may mga ginagawa ka kaya minsan wala ka sa bahay ninyo. Ayos naman na si Papa, don't worry. Kahit pa, naiyak na lang ako nung nalaman kong sinugod si Tito. Bala ko palang dumalo mamaya pero hindi ko maiwan ng tingin ng bahay ninyo dahil may mga lalaki inuuwi yung dalawa. Ginagawang motel yung bahay mo. Sinigawan ko na nga ayaw pa rin patinag. Nag-init na naman ang ulo ni Jaiga. Mga buwisit talaga. Sandali nga at i-check ko yung bahay. Tumango naman si Marga. Sinamahan pa nga siya nito kahit na pinigilan na ito ng asawa. Nadat na ni Jaiga na may lalaking kasama ang dalawa. Puwerte pa yung inuman ng mga ito kaya naman agad na kumulo ang dugo niya. Gulat naman ang dalawa dahil sadyang makapalang mukha ng mga ito. Kapal talaga ng mga mukha ninyo. Hoy, pinayagan kami ni Mama dito. Bakit? Ang mama mo ba ang may-ari nito? Para lang sabihin ko sa iyo, Lily. Hinabulot niya ang buhok nito. Bahay ito ni Mama at ni Papa, kaya wag na wag mo kong pagmamalakihan. Sinabunutan naman siya ni Mina, kaya naman si Marga ay nakisali na rin. Ngunit inaalala niya ang kanyang kaibigan dahil baka ito'y makunan. Binitiwan niya si Lily at sinipa si Mina bago niya inilew si Marga. Ako na Marga, kaya ko na to. Biling niya bago kinuha ang mga gamit ni Lily at Mina. Ayan, pwede na kayong manlalaki kahit kailan. Basta wala kayo sa pudar namin. Kahit magsumbong kayo kay Papa, wala akong pakialam. Wala na kayong babalikan. Susumbong namin to kay Papa. Umiiyak na sigaw ni Mina. Sumbong mo? Wala nang magagawa si Papa kahit pa magalit siya sa akin dahil para naman ito sa kanya. Pahabol ni Jaiga bago nanlulumong na paupo. Sinalahula nila yung bahay ni Mama at Papa. Lumuluha niyang sambit. Marga, napapagod din naman ako. Sana lang matauhan na si Papa at hayaan na yung mga anak ng asawa niya. Niyakap siya ni Marga. You did the right thing. Ewan ko na lang kay Tito kung paniniwalaan niya pa yung mga yun. Sa palagay ni Jaiga, magagalit ang ama niya. Nag-shower lang si Jaiga at kinagabihan, dumiretso na siya kay Renato. Kanina pa ako naghihintay. Pasensya na, nag-aayos pa ako sa bahay. Malumanay niyang sagot. Kumain ka na? Tapos na, ikaw ba? Mukhang wala ka sa mood. May nangyari ba? Takang tanong ni Renato. Hindi naman required na sabihin pa niya yung nangyayari sa buhay niya, kaya naman umiling na lamang si Jaiga. Uuwi din ako mga bandang 10:00. Papasok na kasi ako bukas. Waiting pa naman kami sa schedule ng operation niya, kaya papasok na ako since nandun naman ang madrasta ko para magbantay sa kanya. Ikaw bahala kung kaya mo naman.
May meeting talaga tayo nga habulin pero sa tingin ko kaya namang mahabol. Napatango siya. Muli ay may nangyari na naman sa kanila. Nangangamba na nga siya dahil wala silang proteksyon na ginagamit. Kaya nga sa susunod na gabi, sisiguraduhin niya nang gagamit sila ng proteksyon. Nasunod ang nais niyang umuwi ng alas 10. Pag-uwi niya, dumiretso na siya sa kanyang silid at nagpahinga dahil pagod talaga siya. Pagod ang isip at pagod ang katawan. Kinabukasan, maaga siyang pumasok. Inunahan niya na si Mayor Renato. Dumating ito bandang alas 8. Inayos na niyang schedule ng meeting kaya bago ito dumating, ayos na ang lahat. Busy sila sa kanya-kanya nilang ginagawa nang mag-ring ang kanyang cellphone. Hindi na siya lumabas pa para lamang ito'y sagutin. Sinagot niya ito dahil madrasta lang naman niya ang tumatawag. Bakit? Nasa trabaho ako. Mahinahon niyang tanong. Ayaw niyang suplada at magtaas ng boses dahil nasa office siya ni Renato. Bakit mo pinalayas sa mga kapatid mo? Sinaktan mo pa daw sila. Galit na boses ng ama niya ang sumagot. Ano bang pumasok sa utak mo't ganyan ka na? Hindi kita tinuruan maging salbahe. Pa, naging salbahe lang naman ako dahil sa kanila. Tumayo si Jaiga at nagtungo sa banyo. Bakit ba kinakampihan mo sila? Papa, may inuwing lalaki yung mga yan sa bahay. Gumising ka nga sa katotohanan na pinag-aaway lang nila tayo. Hindi ko nagustuhan yung ugali mo, Jaiga. Kaibigan daw nila ang lalaki na sa bahay. Bisita nila na binastos mo. Pagak na tumawa si Jaiga. So ano papa? Sila pinipili mo? Ano ba ako sa'yo? Anak mo pa ba ako? Hindi na ako magpapa-opera kung ganyan ka. Hayaan na lang ninyo kung mawala. Para bang tinusok ng kutsilyo ang puso ni Jaiga sa sinasabi ng ama niya. Pabalikin mo na sila papa kung yun ang kinagagalit mo. Magpapa-opera ka. Mahal na mahal kita. Binabana ni Jaiga ang tawag. Natutup niya ang kanyang bibig habang umiiyak. Ngunit hindi naman nakasara ang pinto ng CR sa office, kaya naman paglingon niya, nakita niya si Renato na nakatingin sa kanya. Luhaan siyang nakatingin dito at hindi alam ang sasabihin. Stop crying. Inalalayan siya ni Renato palabas sa CR. Inupo siya nito. Masyadong bulag yung ama mo sa ngayon. Mukhang narinig nito lahat ng usapan. Ayos na ako, salamat Mayor. Mas masarap sa tenga kung tinatawag mo ko sa pangalan ko. Wika nito bago siya sinuri. Are you sure you're fine now? Pwede ko namang kausapin ng mga yun. Bawal ang ginagawa nilang pagdadala ng lalaki sa bahay na hindi naman sila nagmamayari. May karapatan ka, mas malaki ang karapatan mo. Hindi magpapa-opera si Papa kapag patuloy ako nagmatigas sa mga yun. Napabuntong hininga si Jaiga. Nagring ang kanyang cellphone. Wala pa sana siyang balak alamin kung sino to. Ngunit mukhang naririndi si Renato kaya sinagot niya. Nalaman niyang ito si Leo. Ayos ka lang ba? Nasabi sa akin ni Papa mo na ayaw niyang magpa-opera. Mukhang nag-away kayo. Pwede kitang puntahan. For sure umiiyak ka na naman. Agad na hininaan ni Jaiga ang speaker dahil nakatitig sa kanya si Renato. Titig na para bang nais itong hablutin ng punyat ibato ito. Ayos na ako Leo. Salamat sa pag-aalala. Mamaya, dyan ako didiretso pagkatapos ko sa trabaho. Pakiusapan mo naman si Papa na wag siyang umatras sa operasyon para rin naman ito sa kanya. Akong bahala. Stop crying. Masama na naman loob mo niyan. I'll wait you here ha. May donut ako dito. Share tayo. Pampawala sama ng loob. Bye Jaiga. See you later. May pasyente pa akong titignan. Binabana ni Leo ang tawag. Si Renato naman nakatingin pa rin sa kanya. Si Leo yung doktor ni Papa. Kaibigan ko siya't mabuting tao. Pakilala ni Jaiga. Akala ko BF mo. Iba kasi kung umasta. Mukhang gusto ka niya. Hindi naman siguro mabait lang talaga si Leo. Pagtatanggol niya sa kaibigan niyang doktor, may donut daw siyang binili for you. Para bang nawala bigla sa mood si Renato. Walang namamagitan sa amin kung yun ang nais mong malaman. We're just friends. Ganyan din sinabi ko sa mga babaeng nakakasama ko sa kama. Pagak itong tumawa. Go back to your work, Jaiga. Utos ni Renato. Naging seryoso ito bago naupo sa upuan. Kinagabihan, dediretso sana siya sa bahay ni Renato nang pigilan siya nito. Nasa labas pa lamang sana siya at nag-aabang ng masasakyan. I don't need you tonight. Pumunta ka na lamang sa Leo mo. Napairap pa ito bago sumakay sa kotse. Napairap si Jaiga. Di siya marunong manuyo ng lalaki. Daig pa yung batang nagtatantrums. Kaya naman hinayaan na lamang niya ito at dumiretso na lamang siya sa hospital pagkasakay niya sa taxi. Sa labas pa lamang, natanaw niya na si Leo na mukhang inaabangan talaga siya. Kanina ka pa? Sorry natagalan ako.
Ayos lang, nagpahangin din tuloy ako. Nakausap ko na pala yung papa mo at napapayag ko na ulit siya. Unawain mo na lang sa ngayon para iwas stress sa kanya. Bili ni Leo. Ito pala yung tinutukoy kong donut. Binuksan ni Leo ang box. Nagabala ka pa. Kilala mo ba yung lalaking yun? Pagdating mo, siya ring dating niya. Nakatitig sa akin ng masama. Pasimpleng turo ni Leo sa tinutukoy nito. Ngunit si Jaiga ay agad itong nakilala. Renato? Gulat niyang bulong. Nanlaki ang mata ni Jaiga at agad na nagpaalam muna kay Leo. Pinuntahan niya si Renato na nakatitig lang sa kanila at hinila ito palayo sa maraming tao. Ano bang problema mo? Baka mamaya may makakita sa'yo. Malaking gulo to. Pati parents mo matataranta. At ako, mawawalan lang naman ako ng trabaho. Sabi mo hindi mo ko kailangan. Talagang hindi mo ko pupuntahan? Sana naman kahit tinanong mo lang ako, baka biglang magbago yung isip ko. Talaga palang pinuntahan mo yung Leo na yun? Doktor ba talaga yung role niya sa buhay mo? O BF mo na siya? Ano naman ba sa'yo kung BF ko siya? Kainis? Hindi na mapigilan ni Jaiga ang inis niya. Niisip ko na nga yung papa ko, dumadagdag ka pa. Sana kasi tinawagan mo na lang ako eh. Darating naman ako, Renato. Pwede bang hindi? Ikaw ang source of income ko kaya hindi ako pwedeng humindi sa'yo. Maiintindihan ko pa kung papa mo lang yung pinupuntahan mo eh. Napapalatak si Renato. Ano ba tong ginagawa ko? Napailing si Renato bago tumalikod sa kanya. Sige na, bumalik ka na dun, uuwi na ako. Napakunot ang noo ni Jaiga. Talaga namang pinapasakit ni Renato ang ulo niya. Nahihibang na ba siya? Inis na tanong niya sa kanyang sarili bago sana babalik na kay Leo nang makita niya si Renato na dire-diretsyong lumakad at hindi pumunta sa parking lot. Wala ba itong dalang sasakyan? Napabuntong hininga siya bago ito hinabol. Wala ka bang nakalimutan? Napalingon ito. Ha? Maglalakad ka lang? Tanong pa ni Jaiga. Mariin itong napapikit bago napabuntong hininga. I forgot my car. Sabi ni, problema mo ba? Para kang lutang, Renato. Kasalanan mo to eh. Nawala tuloy sa isip ko, buwisit. Paninisipan nito na ikinataas ng kilay ni Jaiga. Di ko naman po inutos na pumunta ka dito para lang pasakitin ulo ko. Choice mo pong pumunta dahil mukhang trip mo lang. Pumunta ako dito kasi napaiwas si Renato nang biglang dumating si Leo. Sinundan pala sila nito. Leo, ayos lang, may kinakausap lang ako. Kilala ko siya. Sabi ni Jaiga upang hindi na nito kilatisin si Renato at baka mahuli pa ito ni Leo na ito ang mayor nila. Hindi ka ba niya kinukulit? Pre, may problema ba? Hindi sumagot si Renato. Sinenyasan niya itong umalis na't puntahan ang kotse nito dahil magiging mausisa lamang si Leo. Tama yan, huwag kang mangulit kung ayaw sa'yo. Dagdag pa ni Leo. Napatigil si Renato, tinitigan na naman ng masama si Leo. Isa pang salita mo, tutumba ka dyan sa kinatatayuan mo. Banta ni Renato. Leo, sige na ako ng bahala. Saway ni Jaiga dahil lumalala lamang. Kanina ko pa napapansin tingin niya. Para bang may galit siya sa akin, hindi ko nga siya kilala. Gusto mo ba akong makilala? Mag-aalis na sana si Renato ng pang-disguise nang hilahin ito ni Jaiga patungo sa parking lot. Hiyang-hiya na siya kay Leo pero no choice ito dahil parang batang nagmamakto lang boss niya sa mga oras na to. Sumakay ka na't magmaneho ka na. Utos ni Jaiga nang makasakay siya. Napangisi si Renato. Ang ganda mo pa rin talaga kahit nagagalit ka. Alam niyang inuutos siya ni Renato kaya naman napairap na lang siya. Walang imik si Jaiga kahit pa napapansin niyang pagsulyap-sulyap sa kanya ni Renato. Hindi siya nito basta mauuto, no? Sinabi nitong hindi siya kailangan, pero heto ang binat at bigla na lamang siyang sinundan. Hindi man lang niya natikman ng donut na binili ni Leo at hindi pa rin siya nakakapasok sa hospital para matignan ng kanyang ama. Still mad at me? Pasimpleng tanong ni Renato. Kasalukuyan siyang nakaupo sa couch. Wala siyang imik at ayaw niyang makipagtalo pa kay Renato. Look, I know you're mad. Naiinis lang naman ako kasi akala ko maghahabol ka at pipilitin ako. Pero kay Leo ka talaga pumunta? Napapalatak pa ito. Nagsiselos ba ito? Para saan at bakit? Leo is my friend. Doktor din siya ni Papa kaya kailangan ko siya makausap para matanong ko yung lagay ni Papa. Katawan lang ang gusto mo sa akin kaya wag mo naman akong kontrolin. Sa pagkakataong ito ay sumagot na siya. Ewan ko ba pero hindi ko mapigilan. Rinig niya ang sinabi ni Renato kahit pabulong yun. Diyan ka na lang muna, kukuha lang ako ng wine. Napairap na lamang siya
Nag-text siya kay Leo na susubukang bumalik sa hospital kahit anong oras basta matapos lamang siya sa gampanin niya kay Renato. Here, inabot ni Renato ang wine glass na may laman sa kanya. Hindi ako magiinom, Renato. Babalik pa ako sa hospital. Diretsahan at seryosong sabi niya. Babalik ka? Hindi ba pwedeng dito ka muna kahit ngayong gabi lang? Tapos bukas at susunod na mga gabi kahit hindi ka na muna pumunta. Kailangan kong bumalik. Napangisi ito. Kung yan ang gusto mo, wag ko lang makikita ulit na nakikipaglandian ka sa Leo na yun. Napakunot ang noo ni Jaiga. Ano bang problema mo? Wala namang namamagitan sa amin. Yan ang sinasabi ng utak ko, Jaiga. Ayoko nakikita kang may kausap na iba. Lalo na sa itsura ni Leo, mukhang may balak itong ligawan ka. Napailing na lamang si Jaiga. Iisipin ba rin niya kung bakit ganito si Renato sa kanya? Sa ngayon, ayaw niya na munang paguluhin ang isipan niya. Matapos lang niyang mapaligaya si Renato, kahit nakikiusap itong wag siyang umalis, pinilit niyang umalis. Kailangan siya ng kanyang ama. Pagdating niya sa hospital, sinalubong siya ni Leo. Buong akala nga niya hindi na duty ni Leo, pero lumalabas na hinihintay talaga siya nito. Si Papa, kamusta? Bukas ng operasyon. Kailangan nandito ka para may lakas siya ng loob, Jaiga. Ikaw ang pinakapinanguhugutan niya ng lakas. Bili ni Leo. Sisikapin kong pumunta ng maaga. Ang madrasta ko ba binabantay niya si Papa ng maayos? Ganun pa rin. Busy siya sa kaka-cellphone. Pero don't worry, binabantayan ko yung Papa mo. Napairap si Jaiga. Hindi mo naman dapat ginagawa yan pero salamat, Leo. Basta ikaw, Jaiga. Ngumiti si Leo at nagpaalam na may pupuntahan lang na pasyente. Habang si Jaiga naman dumiretso sa kanyang ama. Nakita niyang gising ito. Ngumiti siya ngunit sa madrasta niya, irap ang binigay niya. Naalibad ba rin siya sa madrasta niya? Masaya naman ang ama niya na makausap niya ito at makamusta. Ngunit naputol iyon nang may pumasok na text message galing kay Renato. Pagmulat ko, alam kong wala ka na, pero pwede mo ba akong balikan? Di na ako sanay na walang katabi. Napabuntong hininga si Jaiga bago nagpaalam sa kanyang ama na babalik na lamang bukas. Parang bata man si Renato ngayon, sa tingin naman niya, kailangan talaga siya nito. Halos walang pahinga si Jaiga. Kakabalik-balik lang dahil sa pag-iinarte ni Renato. Bakit nga ba kasi niya ito sinusunod? Inis na napapalatak si Jaiga. Pagdating niya sa mansyon ni Renato, agad niya itong hinagilap. Renato? Sumilip siya sa silid nito. Bukas naman yun ngunit wala ang mayor. Napakunot ang noo niya at nagsimulang mag-isip. Ano ba tong trip na to? Hindi naman siguro siya nito pinaprank. Sinubukan pa niyang higilapin si Renato maging sa kusina. Ngunit kahit sa kusina o sa sala, walang bakas si Renato, liban sa pool na hindi niya pa napupuntahan. Ayaw niyang mag-overthink agad dahil baka naman may pinuntahan lang ito. Pagpunta niya sa pool area, nakita niya ang t-shirt ng binata, kaya naman agad siyang napasulyap sa pool. Ngunit halos mapasigaw siya nang makita niyang nakalublob si Renato. Walang pagdadalawang isip niya itong nilundag upang isalba. Hoy, Mayor Renato, ano ba ginagawa mo? Hinawakan niya si Renato sa ulo, ngunit bigla na lamang itong umangat kaya nawindang siya. Sabi niya, ayaw niyang mag-overthink, ngunit heto siya, parang timang na nilundag si Renato kahit na hindi naman pala ito nalulunod. What are you? Hindi na ito nakatapos sa sinasabi nito nang hampasin niya ito sa dibdib. Buisit ka, kala ko nalulunod ka. Hindi mo alam yung kabang dinulot mo sa akin. Napangiti si Renato. Come here, baby. You scared? Para bang iniinis pa siya nito. Masaya ako malaman na may pakialam ka sa akin. Dagdag pa nito bago siya kinabig palapit. Stop crying, Jaiga. Shh, I'm safe. Hinaplos pa ni Renato ang buhok niya at inalis ang laylay niyang buhok. Baliw ka. Itinulak niya si Renato na may kung anong kumalabog sa puso niya. Nag-aalala ko kasi inaasahan ka ng mga tao. Mayor ka, tsaka kapag nawala ka, mawawalan ako ng source of income. Napairap sa kanya si Renato. That hurts. Napaiwas ito ng tingin. Alam na alam mo talaga kung paano kumasar, no? Natutuwa na sana ako, binasag mo pa. Lakas kasi ng trip mo. Daig mo pa batang nagtatantrums kung mag-utos ka. At anong sabi mo? Hindi ka makatulog? Talagang hindi ka makakatulog. Naliligo ka ba naman eh? Napairap si Jaiga bago umahon sa pool. Humanap siya ng tuwalya na ibibigay kay Renato. O tuwalya, magpalit ka na.
Utos niya na sinunod naman ito. Habang hinihintay niya makapagbihis si Renato, nahiga muna siya sa couch. Gusto talaga niyang matulog dahil sa pagod niya na pabalik-balik ngayong araw. I'm done. Naupo siya at sinulyapan ng binata na matamis ang ngiti sa kanya. Sa ngiti mong yan wala akong tiwala. Para bang laging may gustong gawin. Nababasa mo yung isip ko? Nagkunwari pa itong nahihiya. But seriously, Jaiga. Naupo ito sa tabi niya. I can't sleep. Hindi na ako sanay na walang katabi. Ano bang pinakain mo sa akin? Tanong ni Renato habang nakapangalong baba. Pechay ko kasi madalas mong kainin. Kaya yan na-addict ka na. Napangiwi si Renato. Hey, masyado kang vulgar. Kunwari ka pa eh. Napailing si Jaiga bago na una nang umakyat sa silid ni Renato. Sumunod na si Renato sa dalaga. Naiiling pa siyang tumatawa dahil sa mga sinabi nito. Totoo namang nag-iinarte siya. Maging siya hindi maintindihan ang kanyang sarili kung bakit ba nagiging pabebe siya kay Jaiga. Dahil ba nagsiselo siya kay Leo? Bakit naman siya magsiselo sa doktor na yun? Mas gwapo naman siya at kumpara sa doktor na yun, mas malaki ang alaga niya. Napangisi siya sa kanyang naisip. Iwinaksi niya ito sa isipan bago tumabi kay Jaiga na ngayon ay nakapikit na. Napansin niyang tulog na ito at talaga namang pagod, kaya naman hindi niya na ito inabala. Pinagmasdan na lamang niya ang maamong mukha ng dalaga. Kung ganyan ka ba lagi kabait? Bulong pa niya habang hinahaplos ang buhok nito. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili pero sobrang lambot niya pagdating sa sekretary niyang si Jaiga. Natatandaan pa niya nung una itong mag-apply. Sobrang nahihiya ito ngunit hindi nagtagal nakasanayan na nito ang ugali niya at nasasakyan na lamang nito. Kung tutuusin, maaari niyang tulungan si Jaiga for free. Walang hinihinging kapalit pero mas pinili niya itong ipitin. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam ang dahilan pero sa tingin niya, malapit na siya sa katotohanan. Kinabukasan, maagang gumising si Jaiga. Iyon ay akala lang pala niyang maaga dahil 8:00 na nang magmulat siya. Hindi man lang siya ginising ni Renato. Mabilis siyang bumangon at taghilamos bago bumaba sa kusina upang hanapin si Renato. Nadatnan niya itong nagluluto ng almusal. Gising ka na pala. Nga pala sabay ka na sa aking pumasok. Madiin siyang napahilot sa kanyang sentido. Hindi nga pala niya nasabi kay Renato na operasyon ng kanyang ama ngayong araw. Renato kasi si Papa operation niya. Hindi sana ako papasok. Mahinahon niyang wika. Ganun ba? Napaisip si Renato at napatango naman siya. Sige, pwede ka nang hindi pumasok. Ngumiti ito sa kanya. Pero mag-almusal ka na muna. Napangiti si Jaiga. Pumapayag ka talaga? Hindi ka magagalit sa akin? Mahalaga yung papa mo sa'yo. Kaya bakit ako magagalit? Di parang nagalit na din ako sa biyanan ko. Napakunot ang noo ni Jaiga. Joke lang. Pagbawi ni Renato, ikinailing niya na lamang. Nadalo din ako, hindi ko lang alam kung anong oras. Hindi mo naman na kailangan mag-abala. Gusto ko, for my biyanan. Natawa si Renato. Joke lang ulit. Napailing-iling na lamang si Jaiga bago nagpaalam. Pagdating niya sa hospital, ay hinahanda na ang kanyang ama at isasalang na ito. Tiwala siya dahil si Leo ang mag-oopera sa kanyang ama. Gagawin ko lahat, Jaiga. Hinaplos ni Leo ang kanyang buhok. Naluluhang tumango na lamang siya bago dinala na ang kanyang ama sa operating room. Ilang oras ang lumipas. Kinakabahan na si Jaiga dahil wala pa ring doktor na lumalabas. Ang madrasta naman niya, wala at hindi niya alam kung nasang lupalop. Lumipas pa ang 1 oras at lumabas na si Leo. Nakangiti ito na para bang sinasabing naging maayos ang lahat. Kaya nga sa tuwa niya, agad niya itong niyakap. Salamat. Tungkulin ko yun, Jaiga. Nga pala mukhang may bisita ka. Tinuro ni Leo ang banda sa likuran niya. Si Mayor Renato. Gulat siyang napaharap kay Renato at iba ang ekspresyon nito. Mayor, nandyan po pala kayo. Kailangan maging formal ni Jaiga dahil isang mali lang niya, maaari silang mabukon ng mga tao. Kamusta po, Mayor? Inabot ni Leo ang kamay nito kay Renato. Bilang professional si Renato, inabot nito ang kamay ni Leo. Ang buong akala nga ni Jaiga, mag-aasal bata na naman ito, ngunit iba yung aura nito ngayon. Kamusta ang papa mo, Secretary Jaiga? Ayos na po, Mayor. Salamat po sa pagdalaw. Tumango ito bago muling nagsalita. Mauna na ako. Nandiyan naman na si Dr. Leo para asikasuhin ang papa mo.
Dumalaw lang ako para makamusta na rin siya. Pakibigay na lamang itong bulaklak. Inabot iyon sa kanya ni Renato. Tumalikod na ito at nakapamulsang lumakad palabas ng hospital. Mabait talaga si Mayor Renato, no? Oo naman. Sang-ayon niya kay Leo. Pero parang familiar siya sa akin. Ang titig niya sa akin may naalala ko. Ha? Kinabahan si Jaiga. Hindi, baka naman hindi siya. Tsaka makikita mo talaga siya kasi mayor siya, diba? Sabagay, kibit balikat ni Leo. Ililipat na si Papa mo sa room niya. At sa tingin ko ilang araw pa, pwede na siyang ma-discharge. Sa bahay na lamang siya magre-recover. Salamat talaga. Ngumiti sa kanya si Leo. Asan pala yung stepmom mo? Kahit man lang stepsis mo, hindi man lang pumunta. Napairap si Jaiga. Kaya nga Leo, sandali lang, may hahanapin lang ako. Paalam niya kay Leo na tinanguan naman ito. Nais niyang hanapin ang madrasta niya upang matanong man lang kung bakit hindi ito nagpakita. Umuwi muna siya sa kanilang bahay. Mabilis na kumulo ang dugo niya nang madat na ng madrasta niyang nakikipaglampungan sa lalaking pinatuloy nito sa kanilang bahay. Habang ang dalawa niyang stepsis, kinukonsinti ang ina nila. Hayop kayo? Kaya pala wala kayo sa ospital? Agad na nagdabog si Jaiga. Magpapaliwanag ako, Jaiga. Hindi na ako papayag na makalapit pa kayo sa papa ko. Kung hindi kayo lalayas ngayon, tatawag ako ng pulis. Kapag sumiksik pa kayo sa ama ko, lalo kaming mawawala sa inyo. Mama, tara na. Aya ni Lily sa ina nito. Ayaw na rin naman ni mama sa papa mo, no? Sigaw sa kanya ni Mina. Agad niyang hinablot ang buhok nito. Talaga? Gaga ka pala Di sana kusa na kayong umalis kasi hindi kayo kawalan mga palamunin. Pinagbababato niya ang gamit ng mga ito sa labas. Ang lalaki naman nakalampungan ng madrasta niya. Inakay na ang madrasta niya palayo. Masakit ito para sa ama ni Jaiga, kaya ganoon na lang rin ang sakit na nararamdaman niya sa mga oras na to. Nagring ang phone niya, kaya naman agad niyang inayos ang kanyang sarili. Pinigil niya ang kanyang pag-iyak. Nasaan ka? Kamusta ang papa mo? Si Renato pala. Maayos na si papa. Bakit nautal ka? Magtatampo na sana ako Naisip ko lang na ayaw kong sirain yung kasiyahan mo kasi okay na yung papa mo. Hindi na napigilan ni Jaiga ang humagulgol. Ano bang problema? Nasaan ka? Niloko niya si Papa. Jaiga, nasaan ka? Pupuntahan kita. Mayor, may meeting pa po. Hinihintay ka na po. Rinig ni Jaiga sa kabilang linya. May meeting ka pa. Sige na, pumunta ka na. Nakangiting sabi ni Jaiga habang umaagos ang kanyang luha. Saglit lang to tapos pupuntahan kita, okay? Sige, maghihintay ako. Binaba ni Jaiga ang tawag. Can we cancel the meeting? Mayor? Nagdadalawang isip talaga si Renato. Nais niyang unahin si Jaiga sa mga oras na to. Mayor, hindi po. Hindi niya na pinatapos magsalita si Mika. Si Mika ay pansamantalang pumalit kay Jaiga. Cancel may meeting. Pakisabi na may urgent akong pupuntahan. Pero Mayor, muli niya itong pinutol. I said cancel may meeting, Mika. Madiin niyang utos habang masama ang titig dito. Sorry, please just cancel my meeting. I'll take responsibility of this, okay? Pakiusap niya na tinanguan naman ito. Agad siyang lumabas sa office at dire-diretso sa parking lot. Sunod-sunod ang kanyang buntong hininga habang nagdadrive patungo sa bahay nila Jaiga. Pagdating niya sa bahay nila Jaiga, agad siyang kumatok. Binuksan naman ito ng dalaga. Nagulat pa dahil hindi siya nito inaasahan ng ganito kaaga. May meeting ka, Renato. Kunot ang noo ni Jaiga. Umiwas siya ng tingin at iginawi na lamang iyon sa loob ng bahay. Bakit gulo-gulo? Anong meron? Nag-aalala niyang tanong. Mayor Renato, I'm asking you. Anong ginagawa mo at bakit hindi natuloy ang meeting? Renato, hindi ka rin nakadisguise. Gusto mo ba talagang malaman nila yung sikreto mo? Look, hindi ko kayang hayaan ka ng ganyan, Jaiga. Pero may tungkulin ka. At sino ba ako sa'yo? Renato, parausan mo lang ako. Magulo lang yung isip mo, Jaiga. Kumalma ka na lang muna. Pinilit na pakalmahin ni Renato ang dalaga. I'm here because you need me. Hindi kita kayang pabayaan at mag-isang mag-iiyak dito. Pero inisip mo man lang ba na baka magtaka yung mga tao? Renato, parehas magugulo yung buhay natin. Wala akong pakialam, okay? Ikaw ang mahalaga ngayon. Please, stop crying. Nahirapan ako makita kang ganyan, Jaiga. Ayos lang sa akin na palagi mo ko iniinis. Huwag ka lang maging ganito kalungkot. Hinaplos ni Renato ang mukha ni Jaiga. Tama lang ang ginawa mo kung pinalis mo man sila.
I'm so proud of you, Jaiga. Nagyakap sila, ngunit agad yung naputol dahil nagring ang kanyang cellphone. Alam niyang si Mika yun, kaya naman pinili niyang hindi ito sagutin. Matapos tumahan ni Jaiga, pinababalik siya nito ngunit nagpipilit pa sana siya. Ngunit talagang matigas ang tanggi ni Jaiga na samahan pa siya sa hospital, kaya naman wala na siyang nagawa pa. Alam niyang iniingatan din siya ni Jaiga, ngunit ayaw pa sana niya itong iwanan. Nais lang niyang samahan mo na ito hanggang sa maging maayos na ang dalaga. Pabalik na sana si Renato nang matanggap niya ang mensahe ng kanyang ama. Galit na galit ito at nalaman itong nagpa-cancel siya ng meeting. Napabuntong hininga na lamang siya bago iginawi ang kotse patungo sa bahay ng kanyang magulang. Nasa sala pa lamang siya, sinalubong na siya ng suntok ng kanyang ama. Ano bang pumasok sa utak mo? Ngayon ka pa nakapag-isip na magloko kung kailang may tungkulin ka na? Han, hayaan mo namang mag-explain ang anak mo. No! Ang ginawa niya ay isang malaking kahihiyan. Sino ba yung dahilan ng pag-cancel mo? Mike told me na urgent yun. At ang alam kong sekretary mo ay si Jaiga. Ano bang nangyari? Hindi makasagot sa kanya si Renato. The hell is wrong with you, Dad? Pati ba naman galaw ko kailangan alam mo? Gustong ilayo ni Renato ang topic nila. Tell me, son, who's that girl? Sino yung babaeng nanggugulo sa'yo? Alam na alam mong ayaw kong pinababayaan mo yung tungkulin mo dahil lang sa isang babae. Malaki na ako. Alam ko na yung ginagawa ko, Dad. Sumeryoso si Renato. Kaya kong ayusin yung tungkol sa meeting, don't worry. That's not the point, iho. Kung mahihibang na lang din sa babae, gusto ko yung kaya mong ipagmalaki at nasa maayos na pamilya. Higher standards, iho. Mayor ka at hindi basta-bastang tao lang. Kung sino man magustuhan ko, choice ko yun, Dad. Labas na kayo ni Ma'am sa pagdedesisyon ko about my personal life. Paninindigan ni Renato. So gusto mong masira yung buhay niya? Nasisiguro mo bang kaya niyang tanggapin lahat ng usap-usapan kung sakali sa maggulong pamilya siya galing? Kaya mo siyang protektahan? Bahala ka sa buhay mo. Pero kung pagpifiestahan lamang siya, mag-isip-isip ka. Hindi tayo simpleng pamilya lang para kumuha ka ng babaeng kailangan mo pang bihisan at suportahan. Ano man mangyari, kaya ko siyang suportahan. Ano bang klaseng relasyong meron kayo? So tama ba ako na si Secretary Jaiga ang babaeng tinutukoy natin dito? Yes, Dad. May relasyon kami ni Jaiga na tanging kami lang ang nagkakaintindihan. Are you sure na walang perang involved dito? Kasi sa pagkakaalam ko, nasa hospital yung ama niya. Alam mo kaya kong alamin lahat, Renato. Kaya wag na wag mo kong susubukan. Tignan natin kung makaya niyang ipaglaban ka kapag lumabas na yung tinatago ninyong sekreto. Nakakahiyang sekreto ng isang mayor na pinatulan yung sekretary niya. Han, tama na yan. Walang mangyayari kung patuloy mong gaganituhin yung anak mo. Pumagitna na ang kanyang ina. Ginagawa ko to para sa anak mo. Para matauhan siya at madisiplina. Hindi niya maaaring ipari sa kanyang pipitsuging sekretary niya. Isa siyang mayor. Shut up, Dad. Sumama ang tingin ni Renato sa kanyang ama. Ipaglalaban ko si Jaiga. Aaminin kong mahal ko siya at ililigal ko siya sa lahat. Kung hindi mo siya matatanggap, wala akong pakialam. Ginagalit mo talaga ako? Kinuwelyohan siya ng kanyang ama. Ang babaeng yan ang sisira sa reputasyon mo. Wala akong pakialam. Matigas na sagot ni Renato bago lumabas na at dumiretso sa kanyang kotse. Nagbilin siya kay Mika na magbibigay siya ng apology letter para sa pag-cancel niya sa meeting. Dumiretso na siya sa kanyang bahay. Sa ngayon, mukhang kailangan nga muna nilang mag-ingat ni Jaiga. Ayaw niyang mabigla ang dalaga sa mga sasabihin niya. Kaya naman, ipagpapaliban muna niya ito ng mga ilang araw. Hindi siya magsisisi na ipaglaban si Jaiga sa ama niya. Ngayon alam niya na kung bakit napakagaan ng loob niya kay Jaiga. Dahil nga, iniibig niya na ang dalaga. Pag-uwi niya, nahiga na agad siya sa kama at bago matulog, hindi niya kinalimutan na tawagan si Jaiga. Kamusta ang papa mo? Ayos na si papa, ilang araw na lang makakalabas na siya. Kamusta ka? Sigurado kung madami kang habulin. Pakisabi, salamat kay Mika kasi siya yung umaasikaso sa trabaho na dapat ay ako. Babawi ako kapag maayos na si papa. Pasensya na talaga, Renato. Jaiga, kain na tayong dinner. Baka malipasan ka na. Rinig ni Renato ang boses ni Leo. Hindi ka pa pala kumakain? Kumain ka na, pero huwag kang papaligo sa doktor na yan. Uupakan ko yan. Natawa si Jaiga sa kanyang sinabi. Para kang timang, sige na kumain ka na rin. Kung nagsiselos ka, huwag ka na magselos kasi kaibigan ko lang naman si Leo.
Napangiti si Renato. Kaya mahal kita eh. Ha? Sinabi mo bang... Natapik ni Renato ang bibig niya. May sinabi ba ako? Wala akong sinabi dyan. Huwag kang ang feeling. Sige na, kumain ka na. Napabuntong hininga siya nang maibaba ang tawag. Mapapaamin pa yata siyang mas maaga dahil sa kadaldalan ng bibig niya. Ang araw ang lumipas. Nakauwi na yung ama ni Jaiga. Naiintindihan naman ni Renato kung bakit hindi pa siya makapasok. Ngunit bukas na bukas, maaari na siyang bumalik sa trabaho dahil nakarecover na yung ama niya. Nagpasya din siyang ibilin sa kaibigan niya ang kanyang ama at pumayag naman ito. Ngunit ang isang hindi pa niya magawang sabihin sa kanyang ama ay ang pagpapalayas niya sa kanyang madrasta at stepsis dahil sa nahuli niyang nakikipaglampungan ng madrasta niya. Bumubuelo pa lang siya sa kanyang ama dahil ayaw niya itong mabigla. Pa, kain na po. Nilapag ni Jaiga ang niluto niyang lugaw para sa kanyang ama. Papa, lumalakas ka na po. Oo nga anak, salamat sa pag-aalala mo. Magaling kang nurse kung yun ang kinuha mong kurso. Puri pa nito sa kanya. Ang papa ko ng bola pa. Naiiling siyang tumawa. Kain na po papa. Oo nga pala, bibisitahin ka na naman ni Leo mamayang gabi. Tapos si Renato. Mayor Renato, bibisita din daw. Si Mayor? Nakakahiya namang makita niya akong ganito. Anak, boss mo yun diba? Ayos lang ba sa kanya na hindi ka pa pumapasok? Papa, ano naman kung makita kanyang ganyan? At opo, ayos lang po kasi nagpaalam naman po ako sa kanya. Anak, bakit parang close kayo ni Mayor? Nasa mid si Jaiga. Paano mo nasabi pa? Kasi naman, komportableng kang pinag-uusapan natin siya. Yung mga mata mo para bang kumikinang. Umamin ka nga sa akin, ikaw ba ay may gusto sa boss mo? Pa, ano na naman ba yung tanong mo? Napaiwas si Jaiga. Kinikilig pa yung anak ko. Panunukso pa ng kanyang ama. Papa, nakakahiya po. Baka may makarinig. At saka wala naman sigurong masamang mag-assume. Wala naman yung GF. Alam mo anak, sumeryoso ang ama niya. Ang sa akin lang, baka masaktan ka na naman. Sanay na po ako papa. Tsaka strong po kaya ako. Pero papa, hinawakan ni Jaiga ang kamay nito. Sana wag kang magalit sa akin kapag may nalaman ka. At gusto ko na rin palang sabihin na kaya wala na sila tita dahil pinalayas ko na sila ng tuluyan. Hindi kumibo ang kanyang ama. Nahuli ko po siya na nakikipaglampungan sa ibang lalaki. Sabi na nga ba't hindi niya talaga ako minahal? Ginusto lang niya ako habang may napapakinabangan siya. Sana nakinig ako sa mga sinasabi mo. Sana hindi na ako nag-asawa pa dahil alam ko naman na walang makakapantay sa ina mo. Ang mahalaga papa, hindi nila tayo nasirang mag-ama. Ikaw na lang po yung pinanghugutan ko ng lakas sa totoo lang po. Maging ako anak, sa iyo ako humuhugot. Ang buong akala ni Jaiga magagalit ang kanyang papa, ngunit hindi na dahil nauunawaan na siya nito. Hinayaan niyang kumain ng almusal ang kanyang ama. Nagtungo muna siya sa kusina upang maglinis habang ang ama niya masayang nag-aalmusal. Nakakalakad na yung ama niya at nakakapag-exercise na nga ito kaya gano'n na lamang ang pasalamat niya sa Diyos na kinaya ng ama niya ang operasyon. Anak, may bisita ka. Manliligaw mo daw ito. Sigaw ng ama niya kaya naman agad siyang lumabas sa kusina upang alamin kung sino ang tinutukoy nito. Renato? Mayor? Si Mayor ba ito? Gandang lalaki, hindi ko nakilala. Sandali, ikaw ang manliligaw ng anak ko? Pinanlakihan ni Jaiga si Renato, ngunit talagang matigas ang ulo nito. Opo, napangiwi si Jaiga. Pipitikin ko talaga betlog mo mamaya, pati papa ko pinagtitripan mo. Bulong niya kay Renato nang makalapit siya dito. Pitikin mo man betlog ko, it's fine. Totoo yung sinasabi ko, kahit ikis mo pa yung betlog ko. Nakangising sabi nito bago nagmano sa kanyang papa. Inis na pinagpatuloy ni Jaiga ang paglilinis sa kusina habang ang ama niya kausap si Renato na talagang seryoso sa sinabi nito. Walang ano-ano, bigla na lang siyang natawa. Parang tanga, kinikilig niyang pagkausap sa kanyang sarili. Ano bang pinakain sa akin ng lalaking yun? Ikis daw ang betlog? Natawa siyang muli. Seryoso ba siya? Oo naman, seryoso ko babe. Bigla na lang may nagsalita sa likod niya kaya naman napaharap siya. Renato, gago ka talaga. Lagi ka na lang nanggugulat. Kausap mo lang si Papa. Pinapakuha niya ako ng alak. Tumaas ang kilay ni Jaiga. Gusto mong tanggalin ko yung buhok mo sa ibaba gamit ang kamay ko? Pananakot niya rito. Pero sabi ko nga magatas na lang kami kasi bawal sa kanyang alak.
Mabilis na bawi ni Renato. Good, mayor ka pero wala akong pakialam. Dapat matakot ka sa akin dahil papa ko yung pinag-uusapan natin. Naiintindihan mo ba? Yes ma'am. Nagsalute pa si Renato sa kanya bago takot na bumalik sa kanyang ama. Siraulong lalaking yun, ang lakas ng trip, biglang may paligaw portion. Akala ko ba secret lang kami? Muli siyang napangiti. Pero in fairness, ma-effort siya. Pero hindi ako marupok, kaya maghirap siya na mapasagot ako. Matapos niyang kausapin na parang baliw ang sarili niya, bumalik na siya sa dalawa. Nakita niyang nag-uusap ito at nagtatawanan. Nakakatuwa kang bata ka. Payag na ako manligaw ka basta ayoko masasaktan yung anak ko. Lalo pat mayor ka. Tiyak na malalaman ng lahat na anak ko yung nililigawan mo. Simpleng pamilya lang kami iho at hindi mayaman. Ipaglalaban ko po siya sir. Siguraduhin mo lang. Siguro naman hindi marupok yung anak ko. Bumaling sa kanya ang kanyang ama. Hindi po ako marupok. Sagot ni Jaiga. Natawa si Renato kaya pinaningkitan niya to. Masaya naman silang nagkwentuhan pa hanggang nagpaalam na yung ama niyang magpahinga kaya hinatid niya ito sa silid nito. Sila na lamang ni Renato ang natira sa sala. May dala akong bulaklak para sa'yo. Nag-abala ka pa? Ikaw yan eh. Pinapayagan mo na ba akong manligaw? Gusto kong maging formal na tayo. Ayokong parausan ka. Mahal kita, Jaiga. Totoo ba yan? Pero paano yung mga taong makakaalam? Paano yung magulang mo? Shh! Huwag mo silang intindihin. Wala silang magagawa. Gusto kita at ayoko sa iba. Ayoko nang pakawalan kung anong meron tayo. Kaya gusto ko manligaw ng maayos. At kahit gaano katagal, ayos lang sa akin. Bolero. Totoo yung sinasabi ko kahit kagatin mo pa yung betlog ko. Natatawa nitong sagot na ikinatawa niya rin. Kainis, ang sagwa mo. Hinampas niya si Renato. Oo na, pumapayag na ako pero secret pa rin ba to? Hindi na kita itatago. Hinagkan siya ni Renato sa labi, tumagal yun. Napangiti sila bago maghiwalay ang kanilang labi. Bukas pwede na akong pumasok. Nakausap ko na yung kaibigan ko na magbabantay kay Papa. Ayos lang naman kung hindi ka muna mag-work. Nga pala this weekend, papakilala kita kay Mami. Agad-agad? Oo naman, baka maagaw ka pa ni Leo. Natawa na lamang si Jaiga dahil mukhang nagsiselos na naman si Renato. Simula nang manligaw si Renato, palagi na lamang masaya si Jaiga at kinikilig. Balik trabaho na rin siya kahit pa nag-offer si Renato na hindi niya na kailangan magtrabaho. Ayaw ni Jaiga na umasa lang kay Renato, lalo pa nga't hindi naman sila mag-asawa. Naniligaw pa lang ito sa kanya, ilang araw pa lang ang nakakalipas, ngunit sigurado naman sila sa kanilang nararamdaman. Walang pag-aalinlangan si Jaiga na payagan si Renato dahil nakikita niya itong seryoso. Hindi na parausan ang tingin nito sa kanya. Ang tangi lang naman na inaalala niya ang pagkasira ng pangalan ni Renato kapag kumalat ang unang naging relasyon nila na ginamit lang siya nitong parausan at sana ay matanggap siya ng mga magulang nito. Wala pa kasing weekend ay nakailang sabi na ito na ipapakilala siya sa parents nito. Bukas na yun kaya naman kabado na talaga si Jaiga. Pasok na ako Papa. Bes, salamat sa pagtingin kay Papa. Kung ano man ang kailangan mo sabihin mo lang sa akin. Niyakap muna ni Jaiga ang kanyang kaibigan bago nagpaalam sa kanyang ama. Nais niyang maging maaga sa trabaho dahil kahit naman may namamagitan sa kanila ni Renato, ayaw niya itong abusuhin. Magiging professional pa rin siya at hindi mag-aasal bata. Si Renato lang naman ang palagi nagpapabebe sa kanya. Pagpasok niya sa office, napangiti siya nang makitang siya ang nauna. Nagayos na muna siya ng desk ni Renato bago bumalik sa pwesto niya upang mag-check ng schedule nito. Ilang sandali pa, naramdaman niyang bumukas ang pinto. Madahan pa ito, ngunit malakas ang pakiramdam niya kaya naman napangiti siya bago magsalita. Nauna ako sa'yo, paano ba yan? Pangasar niya bago tumingin kay Renato. Ngunit imbis na si Renato, iba ang nakita niyang pumasok. Mali siya dahil hindi si Renato ang kanyang inaasahan. How are you, Iha? Sa tono pa lang ng boses nito, bakas na ang pagiging istrikto. Good morning po sir. Sir, wala po si Mayor Renato. Mayor Renato? O Renato lang yung itatawag mo sa kanya? Wait, pagak itong tumawa. Baka naman babe ang tawag mo sa anak ko. Sir, wala po kong masamang intensyon sa anak niyo. Mahal ko po siya. Hindi po dahil sa pera niya at hindi po dahil sa yaman niya. Maniwala po kayo sa akin, sir. Wala ka naman palang intensyon eh.
Bakit umaaligid ka pa sa anak ko? Sisirain mo lang yung reputasyon niya. Hindi pa nga siya tumatagal sa pwesto, sinisira mo na yung anak ko. Magkano ka ba? Binayaran ka naman niya, di ba? Sige nga, sabihin mo kung magkano ka para mawala ka na sa buhay ng anak ko. Alam kong hindi maganda yung una naming naging relasyon kasi nagpabayad ako at ginawa niya akong parausan. Pero iba na po yung sitwasyon ngayon, sir. Mahal ko po si Renato at handa ko pong tanggapin lahat ng pangbabash ng ibang tao. Huwag ko lamang po siyang iwan. Aware po ako sa mga sasabihin nila, sir. Ipapakilala ka niya sa amin bukas. Kapal naman na mukha mong tumuloy at humarap sa amin. Ngayon alam mong ayaw ko sa gaya mo. Sisirain mo lang yung anak ko, Jaiga. Know your position and know your jobs, Miss Secretary. Madiing wika nito bago siya tinalikuran. Hiwalayin mo yung anak ko. Huwag kang desperada. Kung ayaw mong magulo yung buhay ninyo ng ama mo, hiwalayan mo yung anak ko. Binabantaan niyo po ba ako? Sinasabi ko lang yung pwedeng mangyari, iha. Hindi superhero yung anak ko para lagi kanyang maipagtanggol sa mga tao. Kaya ikaw nang mag-adjust at lumayo. Nadidistract yung anak ko dahil sa'yo. Sobrang sakit para kay Jaiga lahat ng sinabi ng ama ni Renato. Umalis ka na sa trabaho. Si Mika na ang papalit sa'yo. Kung mahiya ka pa, hindi ka magmamatigas at magpapaawa sa anak ko. Tuluyan na itong umalis. Nanghihinang napaupo si Jaiga bago napadukdok sa kanyang table. Tinatagan ni Jaiga ang loob niya. Hinintay niyang dumating si Renato at ipinakita niyang parang walang nangyari. Are you okay? Mukhang napansin ni Renato ang pagiging matamlay niya. Oo naman, ayos lang ako. Pinilit niyang umiti. Nag-almusal ka ba? Sabi ko naman huwag kang papagutom, di ba? Yes, madam. Kumain ako kaya nga ako nahuli ngayon eh. Alam mo dapat talaga ako nauuna sa iyo eh. Duga mo talaga. Natatawang sabi nito bago siya hinagkan sa noo. Parang wala ka sa muda. Ayos ka lang ba talaga? Alam mo, pwede ka namang magpahinga muna. Gusto mo tawagan ko si Leo para ma-check up ka? Talagang naging close na nito ang kaibigan niyang si Leo kahit pa silos na silos ito sa doktor. Ayos lang ako, may naalala lang ako. Pagsisinungaling niya. Babe, nagpapabebe na naman si Renato. Alam mo naman ayoko malungkot ka or wala ka sa mood. Ano ba gusto mong gawin ko para sumaya ka? Tsaka babe, bukas na dinner natin with my parents. Sana hindi ma-postpone yun. Tinitigan niya si Renato. Alam mo namang mahal kita, diba? Naging vocal ako sa iyo simula nung umamin ka. Nagtitiwala ako sa iyo, Renato. Hinaplos ni Renato ang mukha ni Jaiga. Don't tell me may nangyari. Ano ba kasi yung Jaiga? Sumeryoso ito. Bakit pakiramdam ko nagpapaalam ka na? Pwedeng tumigil ka na sa panliligaw? Natigilan si Renato at hindi agad nakasagot. What is this all about again? Kunot ang noon nito. You're not leaving me, right? Jaiga, please don't. Humina ang boses nito. Tell me what the problem so I can fix it. Sabi ko, tama na Renato. Huwag mo na akong ligawan. Stop ka na. Babe, no. Bakit naman ako hinto? Gusto ako ni Tito, boto siya sa akin. Kahit pa si Leo, gusto ko para sa'yo. Ano ba tong mga sinasabi mo? I'm so confused right now, babe. Basta, tumigil ka na. Napaluhod si Renato kaya naman nanlaki ang mata ni Jaiga. Please, don't do this to me. Babe, you're my life. My happiness and my... Kita niya ang luha ni Renato na umaagos. Kitang-kita niya ang pagmamahal nito sa kanya. Hindi ito nahihiyang magpakita ng emosyon. Kapag iniwan mo ko, hindi ko alam kung paano ko makakayang isurvive mabuhay. Bakit ngayon pa, Jaiga? Bakit ngayon pang mahal na kita? Kaya kong i-give up lahat para lang makasama ka. Ano bang kinatatakot mo? Kapag pinapili nila ako, ikaw ang pipiliin ko. Mahal na mahal kita, wag mo naman akong baliwin. Napangiti si Jaiga. Sabi mo yan ha, mahal na mahal mo ko. Nagtataka man si Renato, napatango pa rin ito. Sige na, stop ka naman ligaw. Babe naman, kasi nga, sinasagot na kita. Kahit ano pa sabihin nila, hindi nila ako mapipigilan na mahalin ka. Ngayon, alam kong kahit anong mangyari, ipaglalaban mo yung pag-ibig natin, kaya pumapayag na ako. Mahal na mahal din kita, babe. Bigla na lamang tumayo si Renato at siya'y niyakap. Pinakaba mo naman ako ng sobra, Jaiga. Akala ko talaga mawawala ka na sa akin. Ngayon nakita na kitang umiyak. Punasan mo yung uhog mo, baka makita nila. Hinaplos niya ang buhok ni Renato. Hinding-hindi siya masusulsulan ng ama nito na iwanan si Renato. Mahal na mahal niya ito at ipaglalaban niya tulad kung paano siya ipinaglaban ni Renato. Masayang masaya si Renato. Ang buong akala niya iwan na siya ni Jaiga.
Wala siyang alam sa naging pag-uusap ng ngayon nobya niyang si Jaiga at ng kanyang ama. Ano kaya pwedeng pasalubong kay Tito? Ayan ka na naman Renato, huwag mo ngang spoiled si Papa kaya lagi kang hinahanap eh. Mahal ko kaya si Tito, mas mahal ko siya kaysa sayo. Ngumiti si Jaiga. Oo na sige na, ihatid mo na ako, wag na tayong mamili. Sinunod naman ito ni Renato. Pagdating naman nila Jaiga, agad nagmano ang nobyo niya sa kanyang ama. Tito, mukhang magiging manugang mo na po talaga ako. Papa na po ba yung itatawag ko sa'yo? Napaka-feeling mo Renato. Si Papa yung kausap ko, hindi ikaw. Aba, sumabat ang kaibigan ni Jaiga. Si Mayor at gumaganon. May soft side ka pala, kala ko tigasin ka lang. Panunokso pa ng kaibigan ni Jaiga. Matigas kaya ako, di ba babe? Sumulyap sa kanya si Renato at kumindat. Double meaning si Mayor. Mahilig siguro yan no? Shh, nakakahiya kay Papa. Saway ni Jaiga. Pa, kumain ka na ba? Pag-iiba ni Jaiga sa usapan. Iyo, sige na, Papa na yung itawag mo sa akin. Ano ka ngayon babe? Sabi ko sa'yo, malakas ako kay Papa eh. Napailing na lamang si Jaiga. May naalala lang siya kaya napatigil siya sa pagtawa. Nakalimutan pala niyang sabihin kay Renato na talagang aalis na siya sa trabaho para hindi maging issue kung malalaman sa public ang relasyon nila. At least, hindi na siya nakadikit kay Renato at hindi na siya sekretary. Kung tutuusin, labas na yung mga tao sa personal life nila. Ngunit hindi lang talaga maiwasan na may ibang mga tao na ginagawa itong big deal. Usap tayo after mong kausapin si Dad. Bulong ni Jaiga kay Renato. Bes, una na ako. Paalam naman ng kanyang kaibigan kaya inihatid niya ito ng tingin. Nagtungo na muna siya sa kanyang silid upang mag-shower dahil amoy pawis siya. Matapos mag-shower, nag-prepare na siya ng dinner nila upang si Renato sa kanila na rin mag-dinner. Ayaw naman niyang bumiyahe itong walang laman ng tiyan. Para pag-uwi nito, magpapahinga na lamang. Ano palang sasabihin mo? I mean, anong pag-uusapan? Kamuntik pa siyang magulat sa bigla nitong pagsulpot. About sa trabaho ko bilang sekretary mo. Permanent mo na si Mika dahil aalis na ako. Mas makakabuti ito para sa atin. Sabi ko naman sa'yo hindi mo na kailangan magtrabaho. Hindi yun ang point ko. Pero gusto kong suportahan kayo. May ipon pa naman ako. No need Renato, hindi kita sinagot para maging sugar daddy. Hindi naman siguro natin to pag-aawayan. Oo naman babe, wala tayong pag-aawayan. Hinagkan siya ni Renato. Tulungan na kita dyan. Alok nito kaya hinayaan niya na itong tumulong. Masaya silang nag-dinner ng magkasama. Ang ama niya masayang masaya rin dahil napalagay na yung loob nito kay Renato. Bukas na bukas, nasisiguro niyang uusok yung ilong ng ama ni Renato dahil sa hindi niya pagsunod sa ibinili nito. Kinabukasan ay maagang gumising si Renato. Papunta pa lamang sana siya sa CR para mag-toothbrush. Nagring ang kanyang cellphone. Nakita niyang si Mika iyon kaya naman sinagot niya. Mayor, pasensya na po na istorbo ko kayo pero kumakalat po ngayon sa atin na may relasyon kayo ni Jaiga. Ano pong pwedeng gawin Mayor para mamatay ang issue? Ngumiti si Renato. Sabihin mong totoo yung issue. Walang dapat itago. Ayoko magsekreto pa. Totoo ang issue na kami ni Jaiga. At wala akong itatanggi. Call you later pagpapasok na ako. Hayaan mo lang silang magtanong at ang tanging isasagot mo ay oo. Bailing niya kay Mika. Sir, narinig mo naman ako diba? Yes po sir. Binaba niya na ang tawag bago nag-toothbrush. Parang wala lang sa kanya ang lahat. Tinawagan naman niya si Jaiga. Ayos lang din naman sa kanyang nobya ang nababalita. Masaya siyang tanggap ni Jaiga ang sitwasyon. Tamang ipinaglaban niya ang pag-ibig nila. Pagpasok niya sa opisina, pinagtitinginan siya ng lahat. Ngumiti lang siya sa mga ito at hindi nagalit. Pinagmalaki niya ang kanyang nobyang si Jaiga. Kaya nga pati yung status niya sa Facebook, inayos na niya at tinag niya si Jaiga. Hindi po talaga ako makapaniwalang kayo po ni Jaiga. Napasulyap siya kay Mika. Si Jaiga ang nagsabing permanent ka na Mika. Hindi ko siya sekretary dahil GF ko na siya. Binabala ko na siyang pakasalan. Masaya po ko para sa inyo. Salamat Mika. Nag-off muna si Renato ng phone dahil maraming tumatawag sa kanya. Pati mga kaibigan niyang chismoso ay nabuhay. Maging ang ama niya, tad-tad ng tawag ang phone niya at wala siyang balak sumagot dahil mamaya niya ipapakilala si Jaiga at mamaya din niya maayos na kakausapin ng ama niya. Mabilis na lumipas ang oras. Dinaanan na muna niya si Jaiga sa bahay nito upang ipagpaalam ito sa ama nito. Simple ang suot ni Jaiga ngunit napakaganda. Hindi niya maiwasang hindi matulala sa kanyang nobya.
Pinagpapantasyahan mo na naman ako. Pagbibiro sa kanya ni Jaiga. Lagi naman, pag-amin niya bago ito inalalayan palabas sa bahay. Nakapagpaalam na siya sa ama nito. Bumiyahe na sila. Nagsabi naman siyang 2 oras lang yung itatagal nila ni Jaiga at uuwi din ito. Ayaw niya rin naman na walang kasama ang ama nito. Pagdating nila sa bahay ng parents niya ay ang kanyang ina ang sumalubong sa kanya. Nag-aalangan pa nga ito dahil masama daw ang timpla ng kanyang ama. It's fine ma'am, kaya kong i-handle to. Pakiusap niya sa kanyang ina. Tumango ito bago niyakap si Jaiga. This way iha, glad you're here. Ano ba tong ginawa mo? Kalat na sa... Naputo lang ama niya sa sinasabi nito nang magawi kay Jaiga ang tingin. And what are you doing here? Sinabi ko na sa yung... Hindi ito pinatapos ni Jaiga. Sinabi mo po na iwan ko si Renato at lumayo. Tanda ko pa yung mga sinabi mo sir. Wala akong sakit na kalimot. Sinabi mong babayaran mo ko pero tinanggap ko ba? Wala akong naging sagot sa inyo. Sinabi kong mahal ko si Renato sir. Mahal na mahal ko yung anak ninyo at handa akong ipaglaban siya. Hindi ako susunod dahil sa sinabi niyo po. Puso ko po't utak ko yung susundin ko. Ngayon lang nalaman ni Renato na kinausap pala ito ng ama niya. Matapang kang babae ka. Alam mo sa totoo lang dad, kala ko mga tao yung mas maraming sasabihin sa amin. Pero hindi pala. Kasi ikaw mismo na ama ko yung unang humusga sa amin. We don't need your permission. Kung ayaw mo sa babaeng mahal ko, hindi kita pinipilit. Mahal ko si Jaiga at hindi ako mapipigilan ng kahit na sino. Fine, panalo na kayo. Napairap na lamang ang ama ni Renato bago ito umalis. Pasensya na talaga. Ang ina ni Renato ang humingi ng pasensya sa kanila. Kakausapin ko na lamang siya. Pasasaan ba't matatanggap niya rin ito? Tumango na lamang sila ni Jaiga bagong umiti sa isa't isa. Sa tingin mo magiging maayos ang lahat? Nasa bahay na sila ni Jaiga nang biglang magtanong ang dalaga. Ngayon pa ba tayo magpapaapekto sa kanila? Babe, I'm always here for you, okay? Alagaan kita at si papa natin. Ay sus, papa agad hindi pa nga kasal? Napangiti si Renato. At sinong nagsabing patatagalin ko pa ang lahat? Kakasal na tayo this month, babe. Aayusin ko yung lahat, pati wedding venue bago ko mag-propose. Proud na sabi ni Renato. Masyado ka namang mabilis. Lumungkot si Renato. Ayaw mo ba? Napakurap-kurap si Jaiga bago siya tinapik. Ano ka ba? Wala naman akong sinabing ayoko. Sabi ko lang masyado kang mabilis. Kakaharap ko lang sa parents mo at saka hindi pa ako okay sa daddy mo. Baka lang nabibigla ka. Napakamot ito sa ulo. Hindi ako nabibigla, babe. Walang pamimilit sa akin at walang kasinungalingan to. Ayokong itago yung relasyon natin, babe. Proud na proud akong sinagot mo ko. At kahit papaulit-ulit ako manuyo at mag-propose, pumayag ka lang gagawin ko. Kahit palanguyin ko yung dagat o akyatin ng puno. Pinutol siya ni Jaiga. Tama na, ang corny na babe. Tignan mo si Papa oh, nauumay na kanina pa nakatingin sa'yo. Natatawang turo ni Jaiga sa ama nito, kaya naman umayos si Renato at agad nagmano. Pa, pasensya na po. Hinatid ko lang po si Jaiga, una na rin po ako. Paalam ni Renato. Ngunit bago siya makahakbang upang lumabas, nagsalita ang ama ni Jaiga. May tiwala ko sa iyo, iho. Pinagkakatiwala ko yung aking anak, ang aking mahal na anak. Sana lang wag mo siyang hayaan na apihin ng kung sino kahit na malapit pa sa'yo. Papa, wag po kayo mag-alala dahil ako po yung makakalaban nila. Pangako ni Renato. Lumipas ang araw at wala namang masyadong issue na lumabas about sa kanila. About sa naging sekretary niya si Jaiga. Tapos ay naging nobya. Ang ama niya hindi na nakailam pa sa pagdidesisyon niya sa personal life niya. Habang si Leo naman, tinutulungan siya kung paano ba siya makakapag-propose kay Jaiga nang hindi nito mahalata agad. Okay na ba to? Huwag mo naman akong tuluyan, Leo. Baka agawin mo pa yung babe ko kapag natuluyan ako. Bilin pa ni Renato bago siya nahiga sa hospital bed. Ito ang plano nila. Palalabasin nilang nabugbog siya at nag-agaw buhay. At kapag sumugod na si Jaiga, doon na siya sisingit para makapag-propose. Idea ito ni Leo, kaya naman tuwang-tuwa siya. Kahit paano, nawawala na yung pagsiselos niya sa doktor. Clear, umaacting naman si Renato na animoy nag-aagaw buhay. Ayan na siya, umayos ka kung gusto mong maging successful to. Bulong ni Leo. Diyos ko Renato, ano bang nangyari? Rinig niyang umiiyak si Jaiga. Jaiga, sandali lang, sinusubukan namin siyang iligtas. No Renato, pakakasalan mo pa ako diba? Buwisit ka. Clear, sigaw muli ni Leo.
Renato, lumaban ka. Nagmulat siya at ngumiti kay Jaiga na grabe yung iyak. Patay na patay sa iyo ang puso ko. Banat pa niya na ikinangiwi nila ni Leo at ng mga kasamahan nito. Bumanat ka pa, corny naman. Sambit pa ni Leo. Ano bang kalukuhan to? Galit na tanong ni Jaiga. Pinapakaba niyo ko. Sorry babe. Kumindat muna si Renato bago lumuhod. May nilabas siyang singsing sa maliit na box. Will you be my wife? Ito pala plano mo. Buwisit ka, pinakaba mo pa ako. Sorry na babe. Ano pa ba magiging sagot ko Renato? Ikaw lang naman ang gusto ko maging asawa. Proud na tumayo si Renato at isinuot ang singsing kay Jaiga. Naging maayos ang proposal. 1 linggo lang ang lumipas. Sumunod naman ang wedding nila. Nakapag-honeymoon na sila sa islang talaga namang maganda. Nagsisimula na sila mag-asawa na bumuo ng sarili nilang pamilya. Ang ama naman ni Jaiga ay masaya para sa kanila. Kasama rin nila ito sa nilipatan nilang bahay. Nangako naman si Renato na hindi siya papasok sa politika after ng term niya. Nais kasi niyang mag-focus sa magiging family nila ni Jaiga. Wala nang ang paglagyan ng saya nila. Umaapaw pa rin ang pag-ibig nila at patuloy lang silang magmamahalan.